today's video mga mi, papakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ginawa itong Attack on Titan inspired cake ng anak ko. Hello mga mi! Sa totoo lang po ay nung nakaraang taon niya pa to hiningi sa akin pero hindi ko nagawa dahil ako'y biglang natakot. Naduwag ang ina mga mi, sa hirap ba naman ng topper na ko po. Kaya sabi ko sa sarili ko babawi talaga ako this year. Kaya for the go talaga yung gusto niya. So first mga mi, ginawa ko muna itong wire na pang support sa ating topper at para na rin maiset ko ang magiging forma ng ating gagawing character. At eto na yung naging itsura niya mga mi at late ko na na-realize na dapat pala ginawa kong tigdalawa yung wire sa may bandang legs niya. Kasi nga po 'di ba siya yung magbubuhat ng bigat ng buong topper. Buti na lang po talaga walang masamang nangyari dito dahil medyo makapal naman talaga yung wire na gamit ko. So sa part na to mga mi, sa nakikita nyo, binalot ko muna siya ng foil at ginamitan ko ng stick glue para naman talagang dumikit siya. Yan po ay para hindi talaga ganun kabigat yung magawa nating topper dahil ang sukat po nito ay 6 inches, dagdag pa natin yung maskuladong katawan ng Titan so talagang mabigat siya kung hindi natin to gagawin. At dito sa part na to mga mi, kinabahan na talaga ako at sabi ko eto na talaga yung totoong challenge. Kasi nga po ang mga ginagawa ko ay mga pa-cute-cute lang. Kung ikaw po ay nakasubaybay na sa mga video ko, yung mga ginagawa ko talaga ay mga pa-cute lang na mga animal toppers, human toppers, mga nakaupo, nakatayo lang, yung mga simpleng pormahan lang. At ang madalas ko lang talagang gamit na pang support sa kanilang mga mi ay barbecue stick lang at saka toothpick. Pero dito ay gumamit na po talaga ako ng gauge 18 na wire kasi nga po medyo komplikado yung ating topper para makasiguro po akong may saktong support yung ating character. So same lang yung process na ginawa ko dyan sa legs at saka sa mga braso niya mga mi. So niroll ko lang tapos hiniwa sa gitna saka ko na siya nilagay doon sa ating wire na may foil. At saka hinimas-himas ko na lang siya mga mi para mag-form siya into parang mga muscle-muscle ganon. So syempre mga mi, habang ginagawa ko to, may tinitingnan akong reference. Ito yung picture na binigay sa akin ng anak ko, picture ng Titan na dinownload niya at pinasa niya sa akin. So yan, using nitong aking sugar shaper mga mi, unti-unti ko nang napapalitaw yung kanyang mga muscle. Pero grabe mga mi, dapat magaan lang talaga yung kamay mo sa paghagod kasi konting diin mo lang, syempre madedeform na yan or mawawala na sa ano. Tapos ang hirap niyan kasi hindi siya kagaya ng clay na pwede kang magtapal-tapal. Actually, pwede ka namang magtapal-tapal dito mga mi. Kagaya na itong ginawa ko sa likod. Actually, tapal-tapal yun. Yun nga lang, mas mahirap siya kumpara doon sa clay. Kasi ang clay, kaya mo siyang i-blend. Kaya mo siyang malaro-laro. Pero yung fondant kasi mga mi, medyo mahirap siya ng konti. Mahirap siyang i-blend mga mi kumbaga. Kaya nga dapat magaan lang yung kamay natin sa paghulma para hindi tayo malubugan ng mga parts kasi mahirap nang i-recover yun. Siya nga pala mga mi, dito pala sa dibdib niya, tapal-tapal din to. So, naglagay lang ako ng konting fondant dyan at saka binlend ko ng konti with water. So, kung mapapansin niyo mga mi, diba, may mga lines talaga siyang natitira. Hindi talaga siya ganun kalinis. Pero buti na lang talaga, Titan tong ginawa kong mga mi at maraming lines. So, hindi naman talaga siya ganun kahalata na tapal-tapal lang yung nandyan. At may mga lines. Kasi nga, diba, marami ding linya yung katawan ng Titan. So, parang naging design na lang din siya. So, ayan, tapos na yung katawan. So, magsisimula na naman tayong mag-color. So, ang gamit ko lang dyan mga mi ay edible dust na sugar flare na chocolate ang shade para naman magkaroon ng mga contour yung ating mga nagawang details ng ating topper. Iba din kasi talaga nagagawa nitong mga edible dust sa ating mga toppers mga mi kasi talagang nabibigyang buhay niya yung mga character. Ganito talaga siya kamatrabaho mga mi. Nag-start ako neto 9 AM, natapos ako mga mi 5:30 PM. Sa body lang to ha. Now dito naman tayo sa kanyang ulo mga mi. Ginawa ko to kinabukasan na dahil natulog talaga ako ng maaga dahil napagod ako doon sa katawan ng Titan. Grabe mga mi. So same, nag-start akong gawin to mga mi 9 AM pero maaga ako natapos, siguro mga 12. Parang ang tamlay pa rin ng boses ko, no? Pasensya na mga miha kasi po bago lang po ako naka-recover. 3 days po akong hindi nakatayo dahil nilagnat po akong mga mi. Buong akala ko talaga hindi na ako tatabla ng mga yan mga mi. Pero mahinang nilalang pa rin pala ako. So, yun po ang dahilan mga men, no, kung bakit natagalan ako sa pag-edit neto. Kasi alam ko marami-rami din yung nag-aabang neto kung paano ko siya ginawa. Kaya nga lang talagang nagkasakit ako at hindi ko kaya talagang mag-voice over. Ngayon nga ay pinipilit ko talaga siya mga mi kahit na medyo matamlay pa yung aking boses. Hindi pa rin bumabalik yung
Sigla? Sigla? Actually, okay na ako mga mi. Pero medyo ramdam pa rin sa boses, no? Na may kakaiba pa rin pinagdadaanan. So, dito na tayo sa buhok mga mi. Ganito ko lang nilagyan ng buhok ang ating Titan. Parang saklob lang din. Diretso na mga mi. Tapos, ginupit ko lang yung sobra. Then, nag-add ulit ako ng mga lines niya mga mi. At saka ko na yan siya idinikit doon mismo sa kanyang katawan. Mas pabuti kasing nandyan na siya mga mi habang lalagyan ko siya ng mga additional pa na buhok. Baka kasi ma-deform ko pa yung ulo niya mga mi pag nanggigil ako or masobrahan ko sa pindot, diba? In that way kasi, safe na yung ulo na hindi na talaga madadamage. So, ayan mga mi, malapit na siyang matapos at eto na nga ay naglalagay na ako ng final touch na mga edible dust sa ating Titan. So, eto na siya sa malapitan mga mi, o diba mga mi? Ang ganda niya na nakakatakot na ewan, hindi ko ma-explain. At ayan na nga yung ating topper mga mi, napatong ko na siya sa cake. At dyan ay nagdidikit-dikit na lang ako ng mga details niya at magkukulay na lang ako dyan para magmukha talaga siyang lumang pader or lumang tore. Thank you so much sa panunood mga mi at kung nagustuhan mo to pakihit naman yung like and follow. Thank you!